Start tayo sa chipset. Dimensity 8200 ang nandito. Yung ganitong chipset kapareho rin na nasa Vivo V30 at Oppo Reno 11 na naka-Pro versions. Para may idea lang tayo sa presyo ng smartphones kung anong chipset ang nakalagay. So kung sa chipset na usapan based sa presyo, green flag tayo dito. Lalo kung makakalis ka pa dahil sa discount or vouchers. Number 2, screen. Full HD Plus na AMOLED display ang linagay dito at 144Hz din para sa refresh rate. So green flag ulit tayo dito. Mas mataas ang hertz, mas mabilis ang response ng screen. Number 3, memory and storage. 12256 na variant ang nandito na sa ngayon, for sale ito ng 16,129 pesos. Pero minsan, mas mura pag nakasale. Yung storage nito ay Universal Flash Memory or UFS. Green flag tayo dito kasi mas maraming advantage ang UFS versus eMMC tulad na low power consumption at mas mabilis sa data transfer at mas solid. Number 4, battery. 5,000 mAh ang nandito. Green flag naman pero bitin lang ako sa 45 watts. Sana at least supported ito ng 70 or 100 watts. Lalo nagawa naman ng Infinix Note 40 Pro Plus at Camon 35G na mas mura. So nag-charging speed test na rin ako dito. Nag-start ako sa 17% na full ito ng 50 minutes. Number 5, claims. Ito'y rated IP54 pero clear ko lang hindi yan para masubmerge. Meron din itong bypass charging. Number 6, camera. Ito ang sample ng 32 megapixel sa selfie. Sa akin green flag ito kasi malinaw naman. Itong GT20 Pro, ang main shooter nito ay 108 megapixel sa 2160p. Ito yung sample ng pictures. Sa akin green flag ito kasi matino naman yung mga shots. Ito rin ang video settings na available. Sa video stabilization, green flag tayo dito kasi suwabe. Number 7, inclusion or kung ano ang nasa loob ng box. Conclusion, tanong natin mahal ba yung presyo versus specs kung sa chipset na usapan itong Dimensity 8200, may kita mo rin ito sa Oppo Reno 11 Pro 5G, Vivo 30 Pro na 5G version at Xiaomi 13T para may idea lang tayo sa presyo ng smartphones kung anong chipset ang nakalagay. So kung sa chipset, di ka naman talo dito sa Infinix GT20. Sabihin natin sa build quality kaya kilala rin yung Infinix pagdating sa tibay at no hassle din ng Infinix pagdating sa warranty. Kahit nga walang resibo, ma-avail mo pa rin yung free service. Pero kung gusto mo mas okay ang performance dikit din sa presyo, pwede natin maging alternative itong Poco X6 Pro na 5G version at Redmi K70e. Yan, naka-Dimensity 8300 na nasa 1M din yung Antutu score. Mga option lang naman ito na pwede natin pag-isipan para mas masulit natin yung perang pinaghirapan natin. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na walang sugar coating na review. Ako si Kuya Gizmo, peace!